Mga bagong pasilidad, prioridad. Personal na binisita ni Mayor Joy Belmonte kasama si Jail Warden Superintendent Glenford Valdepeñas ang bagong Quezon City Jail Facility sa Barangay Payatas. Pinakinggan din ng alkalde ang mga pangangailangan ng mga persons deprived of liberty at mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Bukas na ang bagong hemodialysis center at specialty care facility ng ERX Philippine Corporation sa Barangay Lourdes. Mayroon itong 15 hemodialysis machines at iba-ibang medical facilities tulad ng CT scan, laboratory, X-ray, ultrasound at pharmacy. Mas abot kamay na ng Q-Citizens ang serbisyong medikal sa pagbubukas ng 3-story with roof deck na Rojas Health Center. Kompleto ang health center para sa medical at dental consultations, maternal and children healthcare services, tuberculosis management, drug therapy for leprosy, cancer screening at marami pang iba. Magagamit na ng mga estudyante ang bagong 4-story school building sa Betty Go Belmonte Elementary School na may 13 classrooms at ICT laboratory room. Tiyak din ang kaligtasan nila sa mga inilagay na CCTVs at libreng internet. Serbisyong QC, angat! Nakipagpulong ang Quezon City Government kay Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa at iba pang kawani ng DOH upang pag-usapan ang pertussis o whooping cough outbreak sa lungsod at kung paano mapigilan ang pagkalat nito. Formal nang nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Quezon City Government at Ateneo de Manila University para sa feasibility analysis of syndromic surveillance using spatio-temporal epidemiological modeler for early detection of diseases of FASTER platform. Isa itong early warning signal upang maiwasan ang disease outbreak katulad ng COVID-19 at dengue. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa inilunsad na malasakit sa kooperatiba ng Cooperative Development Authority. Katuwang ang opisina ni Senator Christopher Bongo, aabot sa 50,000 dagdag puhunan ang natanggap ng 23 kooperatiba mula QC, Taguig, Las Piñas, Manila, Malabon at Navotas. Ibinahagi ni Mayor Belmonte ang kanyang mga naging karanasan tungo sa pagiging leader at ang kahalagahan ng purpose sa pamumuno sa forum na inorganisa ng kanyang alma mater, ang St. Pedro Poveda College. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Meralco sa Public Affairs and Information Services Department o PAISD para talakayin ang mga kampanya at hakbang na kanilang pagtutulungan para isulong ang pagtitipid sa kuryente, pag-iwas sa sunog at iba pang isyu lalo na ngayong tag-init. Binisita ni Mayor Joy Belmonte ang isa sa mga exchange booth ng Trash to Cashback program sa Barangay Matandang Balara upang alamin kung paano sila natutulungan ng programa. Layo ng Trash to Cashback na mabawasan at mai-recycle ang mga single-use plastics sa lungsod. Personal na kinamusta pa ni Mayor Belmonte ang isa sa mga benepisyaryo ng Kuha sa Tingi program mula sa Barangay Escopa 3. Hinikayat din ng alkalde ang iba pang Q-Citizen sari-sari store owners na maging kasangga ng lungsod upang mabawasan ang single-use plastic sa QC. Bida ang best practices ng lungsod ukol sa pagsulong ng circular economy sa inilunsad na Goal Zero Waste Management Program na layong mapaigting ang waste management at sustainable practices sa Eastwood City. Mabilis na nag-abot ng pinansyal na tulong ang Quezon City Government sa 21 pamilyang nasunugan sa Barangay Holy Spirit. Bukod pa dito, may food packs at material assistance pa mula sa Social Services Development Department. Nagkulay asul ang QC sa selebrasyon ng World Autism Awareness Day. Nakiisa si Mayor Belmonte at mga kawani ng lokal na pamahalaan na nagsuot ng blue habang pinailawan din ng asul ang Executive Building at pylon sa Quezon Memorial Circle. Napiling venue ang Amoranto Sports Arena sa Amoranto Sports Complex sa isinagawang Motivated 3x3 Influencers Cup 2024. Layunin nito na mahikayat ang mga kabataan sa larangan ng sports at healthy lifestyle. Nagpahayag ng buong suporta ang lokal na pamahalaan sa mga programa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pagbisita ni PDEA Quezon City District Director Beltran Lacap Jr. Ibinahagi ni Mayor Belmonte ang iba-ibang programa ng pamahalaang lungsod sa mga miyembro ng Novaliches Ecumenical Fellowship gaya ng QCE Services, Social Welfare Assistance at iba pa.
Congratulations sa 403 police trainee na naging bahagi ng recognition rights ng Public Safety Basic Recruit Course. Klasma si TCAS 2023-01 ng National Capital Regional Training Center sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Taguig City. Hinikayat sila ni Mayor Belmonte na maging inspirasyon ang kanilang tungkulin para protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Formal nang ibinigay ng Department of the Interior and Local Government NCR ang 2 impounding truck bilang bahagi ng paggawad ng 2023 Seal of Good Local Governance Incentive sa QC. Biyaheng Republic of Korea ang 22nd Quezon City Council sa pangunguna ni Vice Mayor Gian Soto para sa benchmarking activity. Layo nito na magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol sa mga best practices ng iba't ibang mga organisasyon at opisina sa Korea at magamit ito para gawing smart at sustainable city ang QC. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Joy Belmonte ang mga kinatawan ng 1302nd Ready Reserve Infantry Battalion Reserve Command Philippine Army upang ihayag ang kanilang suporta sa pamahalaang lungsod sa mga programa nito. Nakipagpulong si Mayor Joy Belmonte sa pamunuan ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated upang mas mapaigting pa ang mga programa kontra TB. Sa pakikipagtulungan sa PTSI, mas dadami na ang mga Q-citizen na maia-assess at matutukoy kung mayroon silang TB o iba pang respiratory diseases. Kinilala ang mga natatanging kawani ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng QC Exemplar Awards. Personal na iginawad ni Mayor Belmonte at Vice Mayor Gian ang parangal kina Engineer Isagani Versosa Jr. at Miss Mary Grace Catherine Ladaran ng Department of Building Official. Isang pagbati sa mga bagong opisyal ng QC Liga ng mga barangay Kagawad sa pangunguna ng kanilang president na si Kagawad Edmund Cruz.